Yo, para sa mga kababaihan na may pangarap mag-drive at mag-grow ng tahimik pero matatag. Tahimik lang, pero pabante. Hindi na bata, pero hindi pa huli. Dahan-dahan, pero tinutuloy. Kung natatakot ka, pero ginagawa mo pa rin. Para sa'yo to. Hindi ito simpleng driving video. Ito ay kwento ng lakas ng loob. Noong bata pa tayo, marami tayong pangarap na pinigilan ng takot. Takot magkamali, takot husgahan, takot magsimula. Ngayon, nasa gitna na tayo ng buhay. Mas malinaw na ang gusto, mas totoo na ang sarili. At natutunan natin na ang takot hindi nawawala. Pero hindi na siya ang may hawak ng manibela. Ang pagmamaneho na ito ay simbolo ng pag-usad. Paabante sa sarili mong direksyon, sa sarili mong bilis. Mabagal man, pero umuusad. Para ito sa lahat ng kababaihang akala nila huli na ang lahat. Hindi pa. Habang malakas pa, may energy at may pangarap, panahon na para i-enjoy ang bagay na dati nating kinatatakutan. Hindi kailangan maging perpekto, kailangan lang maging matapang. Kung kaya mo nang magmaneho ng sarili mong landas, kaya mo ring magmaneho ng sarili mong buhay. Sa gitna ng aking buhay, doon ko palang tunay na natutunan magmaneho. Hindi lang ng sasakyan, kundi ng aking sarili. Ano pa ba ang mga bagay na gusto kong gawin sa gitna ng buhay? Isang pagmamaneho ang pangarap kong gawin noong kabataan, ko na ngayon pa lamang tunay na nag-enjoy saya buhay. Sa kabila ng mga pagbabagong dala ng edad, habang tumatanda, dumarami ang nararamdamang pagbabago sa katawan. Saya lakas, sa itsura, at maging sa sistema sa loob nito. May mga araw na mas mabilis mapagod. May mga gabing mas mabigat ang pakiramdam, sabi ng mga kasabayan ko sa gitna ng buhay na ito. Ngunit mas madalas pa akong nakakaramdam ng energy. Marahil ay naksanayan kong maging mahinay, kumbaga saya sa sakyan mababa pa lang ang odometer. Ngunit kasabay ng mga pagbabagong ito ay ang mas malalim na pag-unawa sa sarili. Dito ko naisip na ang katawan ng tao ay parang isang sasakyan. Kung ang puso ang nagbibigay buhay sa ating katawan, nagpapadaloy ng dugo sa pamamagitan ng arteries at veins. Ang engine naman ng sasakyan ang nagpapadaloy ng langis at enerhiya para gumana ang bawat bahagi. Kapwa sila simbolo ng energy at buhay. Ang sasakyan ay nangangailangan ng regular na maintenance, oil change, check ng preno, makina at kuryente. Ganoon din ang katawan ng tao, lalo na sa midlife. Kailangan ng pahinga, tamang pagkain, check-up at higit sa lahat, pagmamahal sa sarili. Marami sa mga kaedad ko ang natatakot sumubok matutong magmaneho, magsimula muli o harapin ang bagong hamon. Marami din katulad ko ang mas may mga mabibigat na challenges na napagdaanan sa kalusugan at napagtagumpayan ito at patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay, saya health man or emotional, at may mga ilan naman saya kababata ko ang hindi na napagtagumpayan at natapos na ang kwento ng buhay. Kaya lubos ang aking pasasalamat na sa yugtong ito ng buhay, ako ay nasa mabuting kalusugan at may kakayahang matuto pa. Ang pagmamaneho ay naging simbolo ng aking midlife journey. Hindi man mabilis, hindi perpekto, ngunit may direksyon. May mga liko, preno at traffic sa daan, ngunit hawak ko ang manibela. Sa huli, ang buhay ay hindi karera. Ito ay isang biyahe. At hanggat maayos ang ating makina, may lakas ng loob tayong magpatuloy. Ang puso natin parang engine. Ito ang nagbibigay buhay, nagpapadaloy ng energy. Marami ang natatakot sumubok, matutong magmaneho o harapin ang bagong simula. Pero hanggat may lakas, may pasasalamat at may direksyon, tuloy lang ang biyahe. Para sa mga babaeng tahimik lang pero may pangarap. At kung natatakot ka pero nagpapatuloy ka, para sa'yo ito. Hindi na bata pero hindi pa huli. Dahan-dahan, proud tinutulay.
Hashtag driving dream. Hashtag learning to drive.hash. Women who drive. Hashtag fear to freedom. Hash it's not too late. Hash second bloom. Hash midlife growth. Hash enjoy life now. Midlife is not the end. It's a new drive.